MoneyWise would like to thank the following: David Salon, Director Scott, iWhite Korea, Oakwood Premier Manila, Ribisco, Aquasoft. Call us or send us a message for sponsorship opportunities on MoneyWise. Looking for the best wedding caterer? Visit Wedding Banquets Manila, the biggest food tasting festival on September 10 and 11 at SMX Convention Center. Join our Wealth and Life Coach Chinky Tan as he talks about the blueprint for success on October 25, 2016 at the Victory Center, V Mall Green Hills, San Juan. Join the Big Mac Pre-Christmas Fair Bazaar for a Cause on November 18, 19, and 20 at the Metro 10 Convention Center in Pasig. Interested participants may call 0908-815-0198 or email us at moneywisetvph@gmail.com. Join our host Tintin Bersola Babao and learn life hacks and entrepreneurial tips at the Chic-driven Women Empowerment Expo on October 1 and 2 at the Alabang Town Center. And you're still watching MoneyWise. Ngayon naman po, we have a video question from a former OFW. I'm Rochelle, I'm ex-OFW in Nigeria. Ang tanong ko lang po, ano pong mas magandang investment? Stock market or forex trading? Yan ang expertise mo. Stock market daw or forex trading. Kasi sa totoo lang, Chinky, sa stock market, medyo may knowledge ako, maliit na knowledge, meron naman ako investment sa stocks, pero forex, ano ba tong forex? Dahil hindi talaga ako knowledgeable pagdating dito. Yeah, for the benefit of the first-time viewers, ano ba yung stock market? Pag sa stock market, kayo po ay bumibili ng shares. At pag bumili ka ng shares, parang ikaw ay nagmay-ari ng isang kumpanya. Kasama ka na. Kaya ka stockholder. Stockholder ka. Like, kung Yeah. kumita yung kumpanya, kikita ka rin. Pero pag hindi siya kumita, hindi ka rin kikita. Yun po yung stock. How do you know which stocks to invest on? Yes, meron tayong tinatawag na blue chip stocks. Yan po yung tinatawag na kahit na ipamana mo sa mga anak mo, you can really have it inherited. Na like for example, utilities, mga telephone, telecommunications, property. You know that it will last for a lifetime, for generations. Kasi ito yung mga hindi magsasarang kumpanya. Parang Yes, ganon. exactly. Stable. Mas mahal yung mga stocks na yan, di ba? Yes, mas mahal siya. And there's what we call as the second liner na stocks na much cheaper pero they're just new in the business. So may risk. Mas mataas ang risk. So I would suggest if you want to invest in stocks, make sure you first study, you must study, and then kailangan dyan bantayan mo rin from time to time. And the second question is, how about forex? Forex exchange, you earn when pagka tumaas ang presyo or pag nagbaba ang presyo, kikita, depende, no? Pag bumaba ang presyo, pag may binili ka, malulugi ka. So you basically the person earns through what? Trading of the currency. You want to invest in forex, make sure you invest on the money that you can really afford to lose. Okay. Always remember, when it comes to investments, the higher the return, the higher the risk. Kung mas mataas po yung yung pwede mong kitain, mas malaking potential na mawawala siya. And forex is higher compared to stock market. So in short, anong mapapayo mo sa ating OFW? Mas safe ba ang stocks compared sa forex? Between forex and stock market, I would suggest that you go into stock market. But before you go to stock market, make sure pag-aralan mo muna mabuti bago ka mag-invest. Ayun. So always be knowledgeable first bago mo itaya ang inyong hard-earned money. Ngayon naman, Chinky and our dear MoneyWisers, we have a segment na very timely and I would say na magugustuhan nyo talaga. Yes, Tintin, napakaganda nitong bagong series natin na tinatawag na Ask Your Banker, no? And this segment, we will learn more about how a bank can help us in terms of managing our personal finance. Hello everyone and welcome to Ask Your Banker. Ito po ang infoserya na hatid sa inyo ng AUB kung saan atin pong sasagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa pagbabangko. Ako po ang inyong magiging kabonding sa banking, ang inyong Kuya Mark na siyang tutulong sa inyong humanap ng kasagutan sa inyong mga question marks about banking. Hi, Clara! Hi, Mark! O, nandito na yung suki natin. Nay! Jimmy! Nay! Hawa ka ng Diyos. Nay! Unang sweldo ko po.
Naku anak, salamat. Ito ang bunga ng iyong pagpupuyat sa call center. Pero Nay, gusto ko po sanang makapag-ipon. Pwede niyo po ba akong samahan sa bangko para mag-open ng account? Naku anak, ako pang tinanong mo. Umabot nga ako sa edad na ito na walang bank account. Hindi naman tayo mayaman para magkaroon pa ng bank account. Naku naman, Nay. Level up naman tayo. Ngayong meron na akong trabaho, pwede na tayong magbangko. Wala akong alam dyan anak. Itong si Mark ang ating tatanungin. Mark, pwede mo ba samahan si Jamie sa bangko? Aba, sige ho, Aling Clara, walang problema. Sige, Jamie, pagkatapos kong kumain, pupunta tayo at magtatanong sa isang eksperto. Kasi, it's now time to Ask Your Banker. Ay, Sir Jacob, kasama ko po ngayon si Jamie. Meron kasi siyang mga tanong tungkol sa pagbabangko kasi gusto na niyang mag-umpisang magkaroon ng bank account. Sabi ko sa kanya, better to ask your banker para malinawan ka sa mga tanong mo. So, Jamie, ano ba yung mga questions mo kay Sir Jacob? Kasi kakasweldo ko lang po eh. So, excited ako makapag-ipon. Kasi di ba, ang pagbabangko, pang mayaman lang naman yun. Ay, hindi. Yung bangko hindi lang pang mayaman. Para sa lahat ng tao to. Nandito kami para tulungan ka na para ipalago yung pera mo at para ma-manage yung mga finances mo. Kasi di naman ako sanay magbangko. Sanay lang kami mag-ipon sa bahay, sa alkansya. Gaano po ba ka-safe mag-ipon sa bangko? Kami naman dito sa AUB, malaki kaming institution. Matagal na kami dito, 19 years na. Tapos kita mo, sa labas may guard. Dito malaki yung safe namin. Tapos, meron kaming PDIC insurance. So, no need to worry. Yun yung trabaho namin dito, na tulungan ka para siguraduhin na lahat ng mga terms and conditions na intindihan mo. Ay, sir, meron nga pala ako ditong ATM. Binigay kasi sa akin ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Eh, okay na ba to sa pagbabangko? Oo, magandang simula yun. So, ngayon, sa unang sweldo mo, maliit pa lang, pero kapag lumaki na yung sweldo mo, so lalaki yung dinideposit mo sa amin. So, pwede kang i-graduate to savings account, checking account, tapos time deposit, at kung yung iba't ibang mga produkto rin namin. Congratulations sa unang mong sweldo at thank you for choosing AUB at huwag kang mag-alala. Nandito kami para siguraduhin na mamamanage ng mabuti ang pera mo. Sabi sa'yo, Jamie, di ba, it's always best to ask your banker kasi mas napapaliwanag nilang mabuti kung ano yung gusto mong malaman tungkol sa pagbabangko. Kuya Mark, salamat sa pagdala sa akin dito Tulad ni Jamie, atin din pong mas maiintindihan pa ang mga bagay-bagay tungkol sa pagbabangko kung tayo po ay magtatanong sa ating mga bankers. At yan nga po ang ating gagawin sa mga susunod pa nating pagsasama-sama dito sa Ask Your Banker. Ako po muli ang inyong naging kabonding sa banking, ang inyong Kuya Mark na nagsasabing it's always best to ask your banker. Hanggang sa susunod,